Okay mga kabaka, JC De Guzman of Alpha Adventure. Ito, kukwento ko sa inyo kung paano yung ano yung pinapakain kong feed concentrate or feed concentrates para dito sa bakang nabili ko. So ang kagaya ng nabanggit ko sa mga previous na baka related na video, mga video patungkol sa baka, sinabi ko doon na ang overall plan ko ay maglagay ng 12 baka doon sa loob ng farm o dito sa farm. Pero I would like to start small, kaya isa muna ang binili ko. For 1 year mag-aaral muna ako lahat ng mga inaaral ko na theoretically, lahat ng mga learnings ko na theoretical gusto ko munang i-translate into reality to experience kung yung resulta bang binabanggit doon sa mga peer group studies na inaaral ko ay magiging exact same ba ang resulta or mayroong pagkakaiba. Kung may pagkakaiba, significant ba ang difference or insignificant. So for 1 whole year gusto ko munang maranasan yung lahat ng stages ng isang baka, magmula doon sa ipapa-artificial insemination ko siya hanggang doon sa mga anak siya, paano alagaan yung bagong silang na baka, papakain, paano yung mga ginagawa kapag kami sa mga common diseases ng baka, halimbawa sa pagtatae, pagpupurga, etc. etc. So ngayon in this video papakita ko lang sa inyo yung feed concentrates na ginagawa ko na, at saka kung anong inihahalo ko sa inumin at anong oras ang pagpapakain. Excited na siyang kumain kaya gumaganyan-ganyan siya. Pasensya ka na Becky, tatapusin ko lang ang video. So ito yung pinapakain ko sa kanila. Lusak ko sa video ha. Ayan. Ano yan? So pinaghalo yan na darak at saka yung cattle feeds na. So una, anong oras ang pagpapakain ko? Between 7 to 8 in the morning at saka yung panghuli, pangalawa, between 4 to 5 in the afternoon. Gaano karaming darak? 1 kilo. Gaano karaming cattle feeds? 1 kilo din. So 2 kilos in the morning, 2 kilos in the afternoon. Ang baka kailangan niyang kumain ng yung breeder na ganito ha, breeder. Kailangan maka 15 kilos siya. At least ng grass. Well, 11 kilos na grass, 4 na kilo na feed concentrates. Scientifically speaking, kailangan na makain ng baka ay 4% ng kanyang live weight, no? So, yeah, so base sa ano niya, sa timbang niya at saka doon sa programa namin na ginagawa dito, magbi-breed ako niyan, magbi-breed, hindi fattening. Iba kasi ang feeding program ng fattening sa breeding, no? So kaya ito ngayon, naka-range naman siya dito. Ay nililipat-lipat ang kanyang tali, tsaka mahaba ang kanyang tali para hindi siya limited lang doon sa circumference na naaabot ng kanyang tali relative sa haba ng kanyang tali. Pero ulitin ko lang, pagpapakain ko dito ay between 7 to 8 in the morning at saka between 4 to 5 in the afternoon. Sa bawat pagpapakain ay 1 kilo ng darak at 1 kilo ng cattle feeds. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan ng feeds, no? Magtanong na lang kayo sa mga poultry stores sa inyo. Tapos, yung sa tubig naman niya, ayan. Itong lalagyan na to, pwede naman yung timba ng Boysen eh. Ayan eh. Itong isang balde na yan, katumbas ito ng 16 liters of water. Sa maghapon, nakaka-3 hanggang 4 na tig 16 gallon of pail. Timba ang bakang ito. So that's around 40. Yan ba yun? 6, 12, 18. So that's around 48 up to mga 45 to 60 45 to 60 liters of water a day na iinom nito, no? Naaawa ako actually doon sa mga baka doon sa likuran ng bahay namin, hindi akin ang mga yon. Nakikita ko nakasuga lang sila, nakatali.
naku, kung hindi lang yata uulan, di inom ang mga yon, no? Nahawa ko sa mga bakang yon. Natutunan ko rin doon sa mga, or narinig ko rin doon sa mga nagpa-fattening ng mga baka, na ang mga baka ay dapat meron silang regular source of water, kasi maliban sa sustansya ng ipinapakain sa kanila, kung may kakulangan sa tubig, mantakin niya yon, nakakaubos ito ng 45 to 60 liters a day. Oh, paano kung naku, tubig ulan lang ang inaasahan? Paano yon? Marami nga siyang damong kinakain, kulang naman sa tubig, hindi rin mapoprocess ng maigi yung nutrients ng kinakain niya pagka ganon. Kahit din naman sa tao subukan nating mag samji. Isang linggong samji, walang iinom. Tingnan natin, no? So ayan, at ang inihahalo ko sa inumin pala nila ay pure blackstrap molasses. Ayan, wala akong problema sa molasses dito dahil nag-export kami ng tone-tonelada. Gano'ng karaming molasses sa kada isang balde or kada 16 liters of water? Yung isang lata ng maliit na sardinas, isang ganon sa kada isang balde. Naglalaktaw ako ng mga araw. Halimbawa, today merong halong ganito, bukas plain water lahat yon, umaga hanggang hapon hanggang gabi. Kinabukasan naman nun, tubig na may molasses na naman nun. Okay? So yun ang inihahalok sa pagkain niya, sa inumin niya rather. Sa pagkain hindi pinahaluan ng basa ng tubig. Kasi ang kailangan makain ng baka ay ang pinag-uusapan ay dry matter, no? Pag sinabing dry matter, walang moisture. So lalagyan mo ng tubig yan, baka mamaya sabaw lang ang ininom niya, nakarami lang siya ng sabaw, nabusog siya sa tubig, hindi na niya naubos yung feeds talaga. So ano bang sustansyang makukuha niya sa tubig? Wala naman. So kailangan yung feeds ang maubos niya, no? Kaya kailangan, kung hindi siya sanay sa dry feeding, kailangan magsanayin siya sa dry feeding. Okay? So kailangan maubos niya to kada kainan. Ayan, tapos ano pa? Naglalagay ba ako ng asin? Hindi, kasi ang asin, based on my studies, it's a self-limiting feed ingredient. Self-limiting sa Tagalog, ganito ibig sabihin yan. Kung gusto mong hindi masyadong matakaw, masiba ang kambing mo, tupa, kalabaw, or baka, lagyan mo ng asin. Lagyan mo ng asin. However, it doesn't mean na lagyan mo ng asin na mas mataas pa doon sa maximum na dapat lang kainin na asin ng baka. Okay, percentage wise, magbabanggit ako ng numero. Kailangan hindi lalampas sa 0.02. 0.02 ha, hindi 2%. 0.02% ng dry matter na dapat makain ng isang ruminant kada araw, hindi dapat lalampas doon ang dami ng asin. So kung kumakain ito ng 15 kilograms of let's say grass per day, ang kukumpitin natin doon ay yung dry matter ng 15 kilograms, kasi yung 15 kilograms halimbawa puro damo yan. Kapag puro damo yan, around 80% ng 15 kilograms ay tubig. So ano ba ang matitira ngayon doon? What's the 20% of 15? So that's about 2.5. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba? O para hindi sige, 15 times 2 or 3 kilos, no? So 3 kilos dun sa 15 kilos ang walang moisture lang. So kukuhanin natin ang 0.02% ng 3 kilos, which is about 60 grams, no? So kung kukumputin natin yon, ang isang kutsara ng asin, that's around, i-round off ko na lang, mga nasa 15 grams yon. So kailangan ang isang bakang ganito ang kalaki, ganito laki niya, at ganun karami ang kinakain base doon sa mga numerong binanggit ko, dapat hindi lalampas sa 4 na kutsara, 4 tablespoons of asin per day, no? Pag lumampas pa doon, magiging self-limiting na yung asin para sa kanya. Ang mangyayari kasi kapag inasinan mo yan, nang lampas pa doon sa 0.02% ng dry matter ng kinakain niya, ang mangyayari doon, magiging self-limiting. Kumbaga, imbes na tumakaw, kabaligtaran nun ang mangyayari. Palainom siya nun pagka ganon, no? Asin. Ang goal naman natin is maubos niya yung pinapakain natin sa kanya na solid. Hindi naman yung
uminom siya ng uminom, no? Hindi naman yun ang goal natin kasi ang sustansya sa pagkain, pantulak lang, pangtulong sa pag-digest ang iniinom niya. So mas priority dapat natin ang maubos niya yung kinakain niya. Hindi ko lang alam bakit mga backyard racers, magtutupa, magkakambing, magkakalabaw, magbabaka, kahihilig sa asin, no? So konting research lang para alam natin kung nakakatulong ba talaga yung pinapakain natin siya ng asin, pinapamudmud natin sa kanya ang asin. Dapat alamin natin kung ano ba yung tulong na naitutulot ng pagpapakain ng asin sa baka sa mga ruminants, be it a small or a large ruminant. At alamin din natin kung ano yung maximum na dapat lang niyang kainin at ano posibleng mangyari pag lumabas dun sa maximum. So naikwento ko na sa inyo yan na. So kung magpapaasin kayo, maglalagay kayo ng asin, dapat hindi lalampas sa 0.02% ng dry matter. Huwag kakalimutan yung dry matter ha. Kasi kung fresh na damo yan, 80% dyan tubig, 20% lang yung moistureless, na? Okay, so tama ng kwento. Naiinip na si Becky the baka. Ayan, nasampahan na to. So by July next year manganganak to. So, isa-serve na muna natin sa kanya yung pagkain niya. Ito. Becky. Becky. Tara, tignan natin. Kain ka na. So ayan mga kakatal farming na, sana may napulot kayong strategy at mga information dito sa Alpha Agventure. This has been JC De Guzman of Alpha Agventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Right. Thank you guys.